Praise the name of the Lord. Muli po isang magandang gabi at sa bawat isa na nakakasama sa gawain ito, ang pagpapala po ng Panginoong Diyos ay sumaatin lahat. Muli po sa pangalan ng ating Panginoon, ang ating pong gagawin ngayon ay luluwalhatiin, itataas natin ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Muli natin pasimulan ang gawain ito mga kapatid sa pamagitan ng ating papuring awit sa Diyos. Amen. Hallelujah. Sa lahat ng mga kasama sa lugar na ito at ganoon din sa mga nakakasama online. Amen. Praise God. Sama-sama natin purihin ang Panginoon. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Tinataas ka namin, Panginoon. Dinadakila ang iyong banal na pangalan, O God. Hallelujah. Begin to worship. We'll be blessed because we'll be blessed because one more time. Hallelujah. Magnify the name of Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because you gave. Hallelujah, praise the name of the Lord. We'll be blessed. Hallelujah, sa pahinga Panginoon. The steadfast love of the Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila't mapagpalang Ama, muli po sa gabing ito kami ay nagpupuri sa iyong pangalan. Patuloy ka naming itinataas, dinadakila, at nagpapasalamat kami sa isang dakilang pribilehiyo na muli po kami magsama-sama at ikaw ay patuloy na luwalhatiin at sambahin. Pagpalain mo, Panginoon, ang gawain sa gabing ito. Gabayan mo, Panginoon, ang aming pong pagtunghay sa iyong mga salita. Pangunahan mo po ang iyong paglingkod at patnubayan mo ang bawat isa na makikinig ng iyong mga salita sa gabing ito. Lahat ng ito ay amin pong ipinagkakatiwala. Ipagkaloob mo po ang kaligtasan sa mga nangangailangan, kalakasan at katatagan, Panginoong Diyos, sa mga nangangailangan ng panibagong kalakasan. At dalangin namin, Panginoon, ang presensya mo ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Purihin ang ating Panginoon. At mga kapatid, tayo po ay tutuloy na sa salita ng Panginoon. Magbabasa po tayo sa aklat ng mga gawa. Acts chapter 4 verse 12. At mamaya ay babasahin natin ang John 14 verse 6. Acts 4:12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. John 14 verse 6. John 14 verse 6. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita, at mga kapatid, nais kong mangaral, magbigay ng mensahe ngayong gabi sa pangalan ng ating Panginoon. No other name
no other way. No other name, no other way. And you may be seated. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Walang ibang pangalan, walang ibang daan. Hallelujah, purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, napakahalaga po ng pangalan. In fact, bawat isa sa atin, tayo po ay identified sapagkat mayroon tayong name. Napakahalaga din mga kapatid ng daan upang matunto natin ang tamang patutunguhan at tamang destinasyon ng ating pong mga paglalakbay o ng ating pong buhay. No other name, no other way. Ang nais po nating tukuyin sa mensaheng ito ngayong gabi, mga kapatid, ay ang katotohanan na walang ibang pangalan patungo sa kaligtasan at walang ibang daan tungo sa kaligtasan. Walang ibang pangalan na nagliligtas at walang ibang paraan para maligtas. Kung mayroon man pong pinakamahalagang topic na pwedeng pag-usapan sa banal na kasulatan, ito po ay walang iba kundi ang usapin tungkol sa kaligtasan. Ako'y naniniwala na bawat isa sa atin ay interesado sa salvation. Sapagkat kapag pinag-uusapan ng kaligtasan, pinag-uusapan po natin mga kapatid kung saan tayo patungo, lalo na sa walang hanggang pupuntahan natin. Purihin ang ating Diyos na buhay. Marami pong iba't ibang pananaw ang tao, iba't ibang paniniwala. In fact, marami nang na-introduce na iba't ibang pangalan na nung unang panahon, mga pangalan mga kapatid, na naging kilala, naging tanyag, ngunit mga kapatid, sila ay lumilipas at halos marami ang hindi na maalala sa mga taong naging kilala, naging tanyag sa mundong ito. Ngunit mayroong isang pangalan, mga kapatid, na ito po, hallelujah, ay isang aktibong pangalan na mula pa po noon hanggang ngayon, ito po ay pangalan na makapangyarihan, maaasahan, mga kapatid, at higit sa lahat, sa ating pong kaligtasan. No other name. Sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, walang ibang pangalan. Sa aklat, mga kapatid, ng Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sino po ba ang tinutukoy na pangalan na ito, mga kapatid? Sa aklat po ng Matthew 1:21 ay makikita po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Tumutukoy po, mga kapatid ko, ang banal na kasulatan sa ipapanganak ng isang babae na tatawagin ang kanyang pangalang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Sa makatuwid ang tinutukoy na no other name or there is none other name or neither is there salvation in any other, ang tinutukoy po rito na walang kaligtasan sa kanino mang ibang pangalan, kundi, mga kapatid, sa pangalan lamang ng ating Panginoon Jesucristo. There is only one name given. Ibinigay, praise God, sa banal na kasulatan na nagsasabing, ang pangalang ito ang magliligtas sa mga tao
mula sa kanilang kasalanan. She shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Amen. Ang pangalang Jesus ay pangalang nagliligtas. Katunayan, ang ibig sabihin ng pangalang Jesus, mga kapatid, ay Jehovah is salvation. Amen. Kung ang Diyos na kinikilala sa Old Testament ay Jehovah, dumating siya, mga kapatid, He manifested Himself in the flesh. Amen. And His name was called Jesus. And this name, hallelujah, is the only saving name. Yan lang po ang pangalan na nagliligtas, mga kapatid. Kaya nga po, ang kaligtasan, ang kapatawaran ng kasalanan, mga kapatid, ay ipinapangaral sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Aklat ng Lucas, chapter 24, Luke 24:47, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Ang pagsisisi raw, mga kapatid, at ang kapatawaran ng mga kasalanan ay ipangangaral sa Kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa lugar ng Jerusalem. Praise God. Kaya ang pangangaral ng repentance and remission of sins should be preached in the name of Jesus Christ. At tinatawag din ang pangalang ito, mga kapatid, sa aklat ng Philippians. Ito ay pangalan na mataas sa lahat ng pangalan. Philippians chapter 2 verse 9, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ang pangalan ito ng Panginoon, mga kapatid, the name that is above every name. Pangalan na mataas sa anumang pwedeng banggiting pangalan. Amen. In fact, tinawag siyang King of Kings. Lahat ng tuhod sa lupa o sa langit, sa lupa at sa ibabaw o sa ilalim ng lupa ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Excuse me. Napakahalaga ng pangalan ng Panginoon, mga kapatid. This is the name that is above every name. Banggitin niyo ang lahat ng kilala niyong pangalan. Walang mas mataas sa pangalan ng Panginoon. And that is the only name, the only saving name sa mga naghahangad ng kaligtasan. Ito lang po ang pangalan na magdadala sa atin sa kaligtasan. Hallelujah. The only name. Hallelujah. No other name. At wala din pong ibang daan. Ang sabi po ng John 14 verse 6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sinabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. No other way. Pagdating sa kaligtasan, mga kapatid, there is no other way. Ang sabi ng Panginoon, I am the way. Maraming taong nag-i-introduce ng iba't ibang paraan. Ngunit, mga kapatid, when it comes to salvation, there is no other way. Jesus said, I am the way. At kung ang Panginoon ang siyang daan, ano ang kanyang paraan? Para ang tao ay magkamit ng buhay na walang hanggan, makapasok sa karya ng langit. Ang Panginoon sa Kristo, mga kapatid, ay nag-introduce ng new birth o bagong kapanganakan.
Mayroon siyang ipinakilala at itinuro na dapat daanan ng tao. At kung hindi ang tao dadaan sa bagay na ito, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa aklat ng John chapter 3 verse 3 hanggang 5, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sinabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Maliban ang tao'y ipanganak na muli, he cannot see the kingdom. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Pag sinabing except, wala pong ibang paraan. No other way. Amen. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang ibig sabihin, mga kapatid, this is the only way na inintroduce ng ating Panginoong Jesucristo in order for us to see the kingdom. Ang kanyang kausap na si Nicodemus ay hindi po nakaunawa ng kanyang sinabi. Ang sabi ng verse 4, Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Paano ang tao ipapanganak kung siya'y matanda na? Papasok pa ba sa tiyan ng kanyang ina upang muling ipanganak? Sa verse 5, ang paglilinaw ng ating Panginoong Jesucristo, sumagot ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, ang sabi niya, Verily, verily, I say unto thee, katotohanan sinasabi ko sa iyo, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ginamit niya muli ang word na except a man be born of water and of the Spirit. Ang paglilinaw niya rito, yung sinabi niyang be born again sa verse 3, ay kanyang nilinaw sa verse 5 na ito ay ibig sabihin be born of water and of the Spirit. Maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dito po ay makita natin ng maliwanag na ang landas patungo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos ay walang ibang pwedeng mag-introduce kundi ang nagsasabing, I am the way. Ang ating Panginoong Jesucristo. He is the Savior. Amen. Ang pangalan niya, ang tanging pangalan na nagliligtas, hallelujah, at sinabi niyang siya ang daan sa mga nais maligtas, nais magkamit ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, lahat po tayo ay mayroon pong karapatang maghangad ng kaligtasan. In fact, ang Panginoon ay nais siyang maligtas tayo. He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi niya nais na may mapahamak, mga kapatid. Nais siyang ang bawat isa ay makarating sa pagsisisi. Kaya nga, ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ibinigay niya ang mga susi ng kaharian ng langit. Alam niyo, kapag walang susi, mahirap po buksan, amen, ang pintuan. Ito ay nakasara. Pag walang tamang susi, hindi po yan, mga kapatid, mabubuksan. Naalala ko, mga kapatid, minsan marami akong dalang susi. Pagdating ko doon sa gate na bubuksan ko, medyo nahirapan ako sapagkat magkakamukha din yung susi. Nakakasubo naman yung iba, pero hindi nakakabukas. So kailangan ko ngayong talagang alamin kung alin ang totoong susi noon. Mga kapatid, sa kaligtasan, mayroon pong tamang susi. At ang nagbigay nito ay walang iba kundi ang tanging tagapagligtas, na tanging daan upang maligtas. Alam niyo, mga kapatid, hindi po ng Diyos nais na tayo ay manghuhula na lang o kaya naman tayo, mga kapatid, ay mag-anticipate na lang na baka sakaling tama yung ating paglakad sa inaakala nating kaligtasan. Mga kapatid, hindi po ng Diyos kalooban
na tayo ay magsasapantaha lamang sa kaligtasan. No? Ibig sabihin, ipapalagay lang natin na siguro ligtas na naman ako sa ganitong bagay. Mahalaga po na makita natin, praise God, ang tamang landas na walang iba kundi ang landas na binibigay ng Panginoon. Praise God, ang daan ng kaligtasan. At mga kapatid, ang Panginoon ay nagbigay ng mga susi. Sabi niya kanina, mga kapatid, maliban ang tao ipanganak na muli, hindi siya makakapasok. Ipanganak sa tubig at spirito, hindi siya makakapasok sa kanilang langit. So ito po mga kapatid ko ay nagpapakita na ang Panginoon lang ang may hawak talaga ng mga susi na ito. At sa Matthew 16 verse 19, kausap niya po dito mga kapatid si Peter, at ang sabi niya, "And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven." Ang sabi niya kay Pedro, mga kapatid, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anuman ang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anuman iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Nung ibigay ito mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo kay Peter, paano po ito ginamit ni Pedro, no? Ni Peter? Sa aklat ng Acts 2:37 and 38, mababasa po natin dito. Nangaral po dito si Pedro, mga kapatid. At ito ang reaction ng mga tao. "Now when they heard this, they were pricked in the heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do?" Nagtanong itong mga tao, ang sabi ng Bible, they were pricked in the heart. Sila ay nasaktan. Alam niyo kung minsan yung katotohanan, ito po ay masakit. Bakit? Sapagkat ang pinapangaralan ay mga taong makasalanan at sila po mga kapatid ay natutumbok ng pangangaral. Ang sabi ng Bible, nasaktan sila mga kapatid sa kanilang mga puso. At nagsabi kay Pedro at sa kanyang mga kasamang alagad, "What shall we do? Men and brethren," mga Ginoo at mga kapatid. Ano ang aming gagawin? Ang tanong na ito ay napakahalaga mga kapatid. Kapag ang tao ay nagtatanong ng may sincerity, even may sinseridad, sa tanong na what shall we do? Ibig sabihin, maaaring nung una, mayroon silang mga palagay o mga akala tungkol sa kaligtasan o paglapit sa Diyos. Ngunit pagkatapos na makapangaral ng salita ng Panginoon, nagkaroon sila, mga kapatid ko, ng isang bagong katanungan. Ano ang aming gagawin? Alam niyo po, ito yung pasimula upang ang tao ay magabayan. Mahirap magabayan ng Diyos ang mga taong alam na nila ang kanilang gagawin. May mga taong naghahangad ng kaligtasan at hindi na nga nag-i-inquire sa salita ng Diyos because they have their own ideas. They have their own opinion. And for them, they know what to do. But in this case, mga kapatid, ang mga tao ay nagtanong, what shall we do? Nasaktan muna ang kanilang mga puso sa pangangaral at nagtanong, ano ang aming gagawin? Alam niyo mga kaibigan, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi po laging masarap pakinggan. Ngunit kung ang salita ng Panginoon maaaring, bagamat ito ay magdulot ng sakit sa kalooban, sapagkat ang katotohanan kung minsan ay sumusugat, mga kapatid, sapagkat ito ay nag-i-expose ng mga bagay na kung ano mayroon sa ating mga kalooban. Nangasaktan sila, ngunit ang isang magandang bagay, sapagkat nagtanong sila, what shall we do? Marahil nung sila ay nasaktan, mga kapatid, doon nila na-realize na mayroon silang dapat malaman. Doon nila naisip na ang pangangaral na ganito ngayon lang namin napakinggan, dapat mayroon kaming gagawin, pero ano ang aming gagawin? At dito po mga kapatid, nagkaroon ng pagkakataon si Peter
na gamitin ang mga susi na ibinigay ng Panginoon sa kanya. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, Acts 2:38, and Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Magsisi, magpabautismo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung mga susi na ginamit ni Pedro upang ang mga tao ay makapasok sa kaharian ng langit. Ang una niyang susing ginamit ay repentance. Repent. Magsisi. Ang ibig sabihin ng repentance is turning from sin to God. Turning away from sin and turning to God in faith. Yan ang ibig sabihin ng repentance. Pagtalikod sa kasalanan at panunumbalik sa Diyos. Ang tao po hanggat tinatakpan niya ang kanyang kasalanan, hindi siya giginhawa. Ito ang sabi ng Bible. Proverbs 28 verse 13. He that covereth his sins shall not prosper. Ang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi giginhawa. But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Yun daw nagpapahayag ng kasalanan at tumatalikod sa mga yaon ay magkakaroon ng kahabagan. God is the God of all mercy. Amen. He is rich in mercy. Hallelujah. So yung mga taong nagtatakip ng kasalanan, alam niyo maraming mga taong pinag-aralan ng magaling kung paano tatakpan ng kanilang mga kasalanan. Pero ang sabi ng Biblia, if you cover your sin, you will not prosper. Kapag ang kasalanan ng tao ay tinatakpan at kung minsan ang tao, mga kapatid, ang kasalanan, mga kapatid ko, ay tinatakpan ng magandang title, tinatakpan ng magandang accomplishments, tinatakpan, mga kapatid ko, ng magandang achievement sa buhay o kaya naman ng magandang status ng buhay, tinatakpan yung kasalanan. Pero ang sabi ng Panginoon, ang nagtatakip ng kasalanan ay hindi magtatagumpay, hindi magpo-prosper. Maaring pansamantala, panandalian, tila bagang ikaw ay pinagpapala kahit ang kasalanan mo ay itinatago mo sa iyong buhay. Ngunit kaibigan, nais kong sabihin sa iyo ngayong gabi, ang kasalanan ay hindi maitatago ng pangmatagalan. Ang kasalanan ay mahahayag sapagkat ang Diyos ay hindi po natutulog. Nakikita po ng Panginoon yan. Ngunit ang naghahayag, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Ang naghahayag at tumatalikod sa kasalanan ay magkakaroon ng kahabagan. Amen. Kapag ang tao ay nagsisisi, mga kapatid, nagkakaroon siya ng tinatawag na godly sorrow. Ang bagay na dati mong ikinagagalak, na-realize mo na hindi ng Diyos kalooban, kaya ikaw ngayon ay nagkaroon ng makadiyos na kalumbayan or godly sorrow. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians chapter 7 verse 10, for godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Yun daw makadiyos na kalumbayan, ito ay gumagawa, mga kapatid, sa pagsisisi, sa ikaliligtas. Ngunit ang kalumbayan ng sanlibutan ay humahantong sa kamatayan. Kaya nga, mga kapatid, itong mga nakarinig ng salita ng Panginoon, nangalumbay sila, nangasaktan sila. Pero yung kanilang naramdaman, godly sorrow, nag-inquire sila, mga kapatid, what shall we do? Ano ang aming gagawin? Kaibigan, maaaring nakikinig ka ngayong gabi, matagal ng panahon na tila ba parang alam mo lahat ng iyong gagawin,
pagdating sa paglapit sa Diyos. Ngunit, maging honest tayo sa ating mga sarili. Gaano nga ba tayo kalapit sa Diyos? Kahit kiniklaim natin by tradition, by confession, na tayo ay malapit sa Panginoon, ngunit ang katotohanan, alam mo yan, kung ikaw ay totoong malapit sa Diyos. Kung matagal na ikaw ay relihiyoso, ngunit hindi ka naging totoong malapit sa Diyos, it's time for you to repent. Mahal ka ng Diyos. Hindi po kita hinuhusgahan ngayong gabi. Ini-encourage kita na lumapit ka sa Panginoon. Na Diyos na talagang nagpapatawad ng kasalanan. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Sabi ng Lucas 13 verse 3. Luke 13 verse 3, I tell you nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Napakahalaga mga kapatid ng talatang ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi. Ngunit maliban kayo'y magsisi, kayong lahat ay mapapahamak sa gayon din paraan. Without repentance, kapahamakan mga kapatid. Kaya napakahalaga ang pagsisisi. Amen. Walang nagiging totoong mananampalataya ng hindi nagsisisi. Bagamat may mga taong nagsasabi, sila ay mananampalataya na sapagkat sumama na sila doon sa mga Kristiyano. Ngunit pag hindi sa'yo nakarating at hindi mo naranasan ang totoong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, wala ka pang nabuong ganap na relasyon sa Panginoon. You cannot love the Lord and sin at the same time. Lahat ng nanunumbalik sa Diyos ay dapat tumatalikod sa kasalanan. Praise God. Pangalawang susi na ginamit dito mga kapatid ay baptism. Katulad ng verse na binasa natin. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Acts 2:38. Repentance, sunod, baptism. Ang repentance at ang baptism in Jesus' name ay nagdudulot ng remission of sins. Yan ang maliwanag sa sinasabi ng Biblia. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Kasi kapag papatawad ng kasalanan, bakit malimit natin itong banggitin? Wala po kasing ibang paraan. Amen. Marami pa ang nangangailangan ng kaligtasan at ito ang landas na ipinapahayag ng Diyos. No other name, no other way. Ang tanging pangalan ay ang pangalang Panginoong Jesucristo. And He is the way. At kung siya ang daan, mga kapatid, hindi tayo maghahanap ng ibang kaparaanan tungo sa kaligtasan. He is the way. At siya ang nagbibigay ng tamang daan ng kaligtasan. Ang sabi mga kapatid ng Mark 16:16, He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Pansinin natin ang talatang ito. He that believeth and is baptized shall be saved. Hindi lang sumasampalataya. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sino po ang may sabi nito? Ang nagsalita po rito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po pwede na magkaroon tayo ng personal opinion at babaliwalain natin kung ano ang actual na sinabi ng Panginoon. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Hindi po sumasampalataya muna maliligtas sa kababautismuhan. Hindi po ganun ang pagkasabi rito. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sumasampalataya sa Panginoon. At nadaanan natin kanina yung pagsisisi, mga kapatid. Ang pagsisisi, kalakip ng bautismo, ay kapatawaran ng kasalanan. Hindi po natin pwedeng bawasan at tagdagan ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo na tanging tagapagligtas.
Alam niyo kung naniniwala po tayo ng ating Panginoon Jesucristo ang siyang tanging tagapagligtas. Mahalaga po na suriin natin ano ang sinasabi niya tungkol sa kaligtasan. Sapagkat siya lang, wala nang iba. Siya lang ang pagkukuhanan natin ng katotohanan sapagkat sinabi niya, siya ang katotohanan. Siya lang ang magbibigay sa atin ng buhay. Buhay na ito at buhay na walang hanggan sapagkat ang sabi niya, I am the life. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, wala pong ibang pangalan, walang ibang daan. Amen. Magsisi, magbabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sumunod mga kapatid ko, pangatlong susing ginamit is the Holy Ghost baptism. Sabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Concern po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Nais ang Panginoon na tayo makapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat sa labas ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay walang kaligtasan. At ang kapanganakang muli ay binubuo ng pagsisisi, pananampalataya, mga kapatid, bautismo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. At bautismo sa Espiritu Santo. Maliban lang tayo ipanganak ng tubig at ng Espiritu. Mayroong bautismo sa tubig, may bautismo sa Espiritu Santo. Ang sabi ng Acts 1:5, For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Kailan ito sinabi ng Panginoon? Bago po siya umakyat sa langit. Ang sabi niya, si Juan Bautista nagbabautismo sa tubig, pero kayo ay babautismuhan sa Espiritu Santo nang hindi na magtatagal. At nangyari po yun, mga kapatid. Nung sinabi niya sa Acts 1:5, pagdating natin sa Acts chapter 2 on the day of Pentecost, mga kapatid, naganap ang actual na baptism ng Holy Spirit sa mga taong naghihintay nito. Acts 2:4. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng mga wika ayon sa ipinagkaloob sa kanilang salitain. Amen. Ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Nangyari po yan, mga kapatid. Nagsalita sila ng iba't ibang wika, napuspos sila, mga kapatid. In fact, yun po yung panahon kung paano nagpasimula ang church. The church was born in the power of the Holy Ghost. Napuspos silang lahat, mga kapatid. Tandaan natin ang salitang silang lahat. Silang lahat ay napuspos at silang lahat ay nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. At alam niyo po ba, yun ang pasimula ng unang church. Yun ang pasimula ng original church. At kung mayroon tayong dapat ipagpapatuloy ngayon, mahalaga po, mga kapatid, na ito po ay maipattern natin sa kung ano ang original na iniwanan ng Panginoon Jesucristo rito, praise God, sa mga alagad. Yan ang dahilan kung bakit mahalaga ang apostolic faith. Ang apostolic faith ay pananampalataya ng mga apostol na kung saan sila po, mga kapatid ko, ang binigyan ng first-hand teaching ng ating Panginoon Jesucristo. Sila po ay nagkaroon ng training sa Panginoon at sila ay binigyan, mga kapatid ko, ng mission. Abutin ang buong mundo ng pangangaral. And they preach the gospel. Marami ang nanampalataya. At ang nananampalataya ay hindi tumatahimik, hindi tumitigil, mga kapatid, ibinabahagi din sa iba. Kaya sa mga kaibigan namin, nasiran marahil kayo ngayong gabi ng pangangaral na ito, ang nag-share po sa inyo ay nagmamalasakit sa inyo.
Sapagkat ito po ay mensahe na nagdudulot ng kaligtasan na mapapakinabangan natin hindi po lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Kapag ang kaligtasan ay naging malinaw, kapag ang kaligtasan ay totoong naranasan, mga kapatid, sa pamamagitan ng aral ng ating Panginoon Kristo at ng mga apostol na kanyang inutusan na mangaral, kapag naranasan natin ito, mga kapatid, dito ay nagkakaroon tayo ng katiyakan na ang kaligtasan ay hindi bunga ng personal na opinion. Ang kaligtasan ay hindi bunga ng isang tradition, mga kapatid. Ang kaligtasan ay bunga ng tiyak na pagpapahayag ng katotohanan ng Ebanghelyo na kung saan ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Purihin ang ating Panginoon. At yung mga nakaranas ng kapanganakang muli, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, ganito ang Romans chapter 8 verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Ye are not in the flesh. Tayo daw, mga kapatid, ay hindi na sa laman. Ibig sabihin, ye are not in the flesh, hindi na tayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Yes, we still have flesh. But we don't follow the works of the flesh and the lust of the flesh, but the guidance and the power of the Spirit. Sapagkat ang Espiritu daw ng Diyos ay nananahan sa atin. If you're a believer, a born-again believer, amen, ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan sa iyo because your body becomes the temple of the Holy Ghost. Amen. When you experience the new birth. Ang ating katawan ay nagiging tirahan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos ang buhay, mga kapatid. Kaya nga ang karanasan ng kapanganakang muli ay hindi po may tatago. Ito po ay nagdudulot ng isang pagbabago sa buhay ng tao. Praise God. Ito po ay nagdadala sa atin, mga kapatid, mula sa pananaw na hindi natin tiyak, patungo sa isang tiyak na direction. Hindi dahil sa tayo marunong, kundi dahil sa tayo ay nagtiwala sa karunungan ng Diyos. Siya po ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaibigan, kanino mo ba ipagkakatiwala ang iyong kaluluwa? Mayroon lang tayong ilang panahon sa mundo, mga kapatid, sapagkat bawat tao ay may katapusan, may hangganan. Pero pagkatapos nito, mga kapatid, patungo tayo lahat sa eternity. Whether you like it or not, whether you believe or not, ang buhay ng tao ay hindi natatapos sa physical death. You have your soul. Mayroon akong kaluluwa, mayroon kang kaluluwa. Saan patungo yan? Kung wala kang katiyakan, ilapit mo kay Jesus ang iyong buhay, sapagkat siya lang magbibigay ng katiyakan. Sa loob ng maraming panahon, maraming mga tao, pagdating sa kaligtasan, mayroong marahil general information, pero walang specific guidance na talagang nagmumula sa salita ng Diyos. Hindi po natin minamasama, hindi natin sinisiraan, mga kapatid, tayo pwedeng magsalita ng masama laban sa ibang mga pananaw o paniniwala. Ngunit ang akin pong naisaklawan ngayong gabi, mga kapatid, ay ano sinasabi ng salita ng Diyos, sapagkat tayo po ay nagpapasaklaw, nagpapasakop sa salita ng Panginoon. Hindi po tayo lalagpas doon. Wala po tayo ini-introduce na iba rito, mga kapatid, kundi ang salita mismo ng ating Panginoon Kristo. At kung ang paniniwala natin ay hindi nasasakop ng sinasabi ng salita ng Diyos, paano tayo makakatiyak, mga kapatid? Yan po isang katanungan na kailangan nating masagot. Amen. Not just for the sake of argument, but for the sake of assurance. Amen. Para magkaroon tayo ng katiyakan. Sapagkat, kapatid, ang buhay natin ay pansamantala lang dito, pero may eternal consequence ang lahat ng pansamantala nating panahon. Lahat ng mga desisyon natin, anumang mga bagay na tinanggap natin o tinanggihan natin, ay mayroon po itong eternal consequence. Kung ngayong gabi sa pangangaral na ito, ikaw ay naging bukas at tinanggap mo
ang katotohanan ng salita ng Panginoon, darating ang araw, ikaw rin ang magbe-benefit sa tinanggap mong katotohanan, sapagkat ito ay magdudulot ng biyaya, pagpapala at kaligtasan para sa iyong kaluluwa. Walang ibang pangalan, walang ibang daan, kapatid. Hallelujah! Kaya ang sabi ng Panginoon, praise God, sa aklat, mga kapatid ko, ng John 5:39, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Suriin ninyo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat inyong iniisip na sa mga ito ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga iyon ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ito ang hamon ng Panginoon. Search the scriptures. Suriin ang mga kasulatan. Ang mga kasulatan, mga kapatid, ay hindi po ito isang ordinaryong aklat. Isinulat po ito ng mga taong inspired ng Spirit ng Panginoon. Amen. Sila ay nagpatotoo sa loob ng iba't ibang kapanahunan ng buhay. 1,000 taon, mga kapatid, ang pagitan ng mga taong sumulat nito, ngunit meron silang isang diwa, isang mensaheng sinasabi. Bakit? Ang author ng scripture ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. At ginagamit niya lang yung mga tao na gumagawa at sumusulat nito, inspired by the Spirit. Hebrews chapter 5 verse 9, dito po tayo magtatapos. And being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. At nang siya ay mapaging sakdal, siya ang naging author of eternal salvation. Sino pang author ng eternal salvation? No other name but Jesus Christ. He is the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Eternal salvation unto all them that obey Him. Walang hanggang kaligtasan sa kanila na mga nagsisitalima o sumusunod sa Kanya. Ang kaligtasan ay hindi po isang bagay na nagkakataon lang na napupunta sa tao by chance. Amen. Ito po ay pinagpapasyahan ng tao. Ito po ay pinagpapasyahang tanggapin o tanggihan. Ngunit kaibigan, nawa hindi pagtanggi ang iyong maging pasya, kundi pagtanggap. Sapagkat ako'y naniniwala ayon sa pananaw ng salita ng Diyos, na kung tatanggapin ng mga tao ang alok ng Diyos ng kaligtasan, ito ang pinaka-importanting bagay na tinanggap mo sa buong buhay mo. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, tayo po ay magbubulay sa Diyos. Lalapit po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. No other name but the name of Jesus. Hallelujah. There's no other name, no other way. Amen. Walang ibang pangalan, walang ibang daan. Jesus. Hallelujah is the only name, the only saving name, the name that is above every name. Hallelujah. He's the way, the truth, and the life. Praise God. Yes. Pagpulay tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ay nakakaalam at nakakita ng lahat ng mga bagay sa buhay natin. Far above the earth, His name Diyos na Espiritu, is on high above. ngunit siya po ay nahayag sa laman. His name At ang pangalan niya ay Jesus. far At ang pangalang Jesus, above the earth, ang tanging pangalan na giving nagliligtas. glory, giving Hallelujah, praise God. giving praises to His name.
His name Come on, amen. is Let's magnify the name of the Lord. far above the earth. Yes, His name. Is on Hallelujah. And His name is Jesus. the heavens. There's power in that name. Is exalted Salvation in His far name. above the earth. Hallelujah. Giving glory, There is forgiveness. giving honor, giving Healing in His praises to His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name No other name but the name, but the name of Jesus. Hallelujah. Amen. 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 There's power in that name. That name can change your life. That name can change your destiny. No other name. Yes, but the name of Jesus. Of Jesus, no other name but the name of the Lord. No Hallelujah. Glory to Jesus. but the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. He's worthy of glory. He's Praise the Lord. worthy Amen. 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 He's worthy of power and of Praise no other name. no Other name but the name of Jesus. No other name Yes, but amen. But the name of the Lord. of the Lord. No other name. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga katotohanan ng iyong salita, O God. Hallelujah. Praise God. He's Praise the Lord, praise the worthy Lord. of honor. He's worthy of power and of praise. He's worthy. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat. Maraming salamat sa katotohanan na naipapahayag sa pamagitan ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, na hayag sa amin ang iyong pangalan. Pangalang pinakamataas sa lahat ng pangalan. Pangalan na lahat ng tuhod ay luluhod. No other name but your name, Jesus Christ. Thank you, Lord, for your saving name. Salamat, Panginoon. Naranasan namin ang kapangyarihan ng iyong pangalan. Kaligtasan na nagmumula sa iyong pangalan. Kagalingan na nagmumula sa iyong pangalan. Lord, napakaraming bagay na magagawa sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Hallelujah. Kami naliligtas. Kami may protection sa pangalan mo. Guidance sa iyong pangalan. Kalakasan sa iyong pangalan, Panginoon. Mayroon kaming assurance sa iyong pangalan, O Lord God. Salamat, Panginoon. May katiyakan kami. Praise God sa aming future if we abide in you. Thank you, Jesus. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, lahat ng nakasama namin sa gawain ito ngayong gabi. Nawa ang mga katotohanan ng aming pong napakinggan ay manatili sa aming mga puso. At ito pa ay mag-manifest sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon.
Pagpalain mo ang bawat isa. Misa pa namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri at karangalan. Lahat ng pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God, purihin natin ang Diyos sa buhay, mga kapatid. Luwalhatiin natin siya. Napakabuti ng ating Panginoon. Glory to God, glory to God, glory to God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa, mga kapatid, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa gawain ito ngayong gabi. Thank you so much and God bless us all.